A blessed Wednesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga po. Pasensya na po at nakaganito yung ating setup ngayon. Ayan, dahil ayan. Pero I hope na everyone is safe po at medyo gumaganda na yung panahon ngayon dito sa amin. Ngayong umaga, tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Tayo ay magpapatuloy sa ating gawain. Ginaganap natin ito every Mondays to Fridays. Ayan, and a blessed morning sa aking anak. Ayan, at thank you for sharing this live. Bago tayo magsimula tulad ng dati, gusto ko pong hilingin ang bawat isa sa atin na tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Ama sa oras na ito at muli sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat Panginoon na kami ay patuloy mong iniingatan at patuloy na ginagabayan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon na araw-araw ay matuto ng iyong mga salita at mabubuting lesson sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang magbasbas sa gawain na ito. Gabayan mo rin po ako na iyong anak na siyang mangunguna sa pag-aaral na ito. Hinihiling ko Panginoon na ikaw po ang magbigay sa akin ng karunungan, ng kalakasan Panginoon, kakayahan na masabi kong yung mga salita ng tama at may kalinawan. I-bless mo rin po ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito at patuloy mo rin palaguin ang buhay Kristiyano, Panginoon, ng iyong mga anak na ito. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang paghaplos mo sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan ang bawat isang lahat ng mga pagsubok na ito. At tulungan mo rin, Panginoon, na nawa ang mga nasalanta sa bagyo at mga na aksidente, Panginoon, ay patuloy mo po, Panginoong iligtas, patuloy mo pong ilayo sa kapahamakan, pagalingin, Panginoon, at ang mga naulila, Panginoon, ay hinihiling ko rin patuloy mo pong kalingain at i-comfort, O Lord, sa malungkot na sitwasyon na kanilang pinagdaraanan sa mga oras na ito. Tulungan mo po ang aming bansa, tulungan mo po ang lahat ng mga anak mo na patuloy na nananalig sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, linisin mo rin ang aming puso at isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Again, a blessed morning po sa ating lahat. Meron tayong isang kasama. I-check ko lang. Ayan. A blessed morning kay Auntie Paz at kay Sister Beth. Ayan. A blessed morning po sa inyo at sa lahat ng mga kasama ninyo sa inyong tahanan sa mga oras na ito. At welcome again dito sa ating online live devotion. Alam nyo, sa ating buhay, madalas, napakahirap maging pareho yung ating pagiging masipag o yung ating pagkilos, kapag nakakaabot tayo ng kumbaga ay para maabot natin yung ating tagumpay, yung paalala nitong ating morning devotion ngayon dito sa ating devotional guide ay tungkol sa panganib ng complacency o ang pagiging kampante. Yan. Kasi minsan feeling natin okay na, okay na lahat, ayos lang naman kahit petiks-petiks ako, and hindi natin napapansin, slowly, natatrap pala tayo sa isang sitwasyon na
we will regret, no, sa kinalaunan. So, dito sa ating morning devotion, meron tayong quotation na ito. Laziness travels slowly, that poverty soon overtakes him. Ayan. Madalas, no, hindi natin napapansin na unti-unti na pala tayong nagiging kampante o tamad dahil mabagal itong dumating, no? Kumbaga mabagal yung kilos, no? Pero bago natin malaman, naiwan at naunahan na tayo, no? Naunahan na pala tayo ng mga pagsubok at kawalan. Ayan. So, dito sa ating morning devotion na may title na Beware of Complacency and Laziness. Ayan. Ang ating Bible verse na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 24 verse 33 to 34. At ito po yung sinasabi. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Ayan. Amen. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos, no? Ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ang simpleng dahilan, no? Gaya ng konting pahinga, no? Mamaya na lang. O sapat na to. No? Okay na to, 'di ba? Minsan ganun tayo, no? Parang magnanakaw 'yun eh. Na unti-unting nag-aalis sa atin ng mga pagpapala at tagumpay na inilalaan ng Panginoong Diyos, no, para sa atin. Meron tayo ritong illustration, no? The story of Dave Bing, no, para mas lalo nating maunawaan yung kahalagahan ng hindi pagiging kampante. No, pakinggan natin, no, yung kwento ng NBA star na si Dave Bing. Ayan. Buksan ko lang po, no. Wait lang. Saan na to? Si Dave Bing. Medyo mabagal yung computer ko po. Open na wala, hindi ko makita. Wait lang po. Hindi ko makita yung ino-open ko. Ayun naman pala. Dami kong nabuksan. Okay. Wala. Wala. Nag-open na. Nagbukasan na sila lahat. Yan. Okay. Alam nyo, dito kay Dave Bing, many people face temptation to slack off once they have achieved a goal. No? At that point, it's easy, no, to let go of yesterday's insecurities and insufficiencies and accept the illusion that one has arrived. Professional athletes are especially aware of the danger, no, of such complacency even while competing at their peak performance. They face the challenge of preparing themselves for the time when their skills fade and the adolescence ends. Those who don't prepare often settle into marginal careers and some hit bottom. In the 1960s, Dave Bing was the NBA's leading scorer in his second year as a Detroit Piston. Today, he is still considered one of the basketball's greatest players.
Being thought ahead, before he went pro, he attended Syracuse University. His advisors suggested he skip the serious courses and earn an easy degree, being refused and took tough business classes instead. During his pro years, he continued his education, reading voraciously on road trips and taking off-season jobs at a bank, a steel mill, and the Chrysler Corporation. So, dami pala din niyang naging jobs, no? Today, he is the CEO of 3 multi-million-dollar companies that employ more than 300 people and is one of the most successful black businessmen in the nation. So, don't let one success keep you from pressing on to bigger and better things. Constantly set new goals and you will attain things you never dreamed were possible. Amen. Amen. Napakaganda, no? Na ating pagbabata ng example, no, sa umagang ito. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo. Ayan. Noong 1960s, si Dave Bing, no, ay naging leading scorer ng NBA sa kanyang ikalawang taon pa lang, no, na kasama yung Detroit Piston. Sikat siya at nasa tuktok ng kanyang career, pero hindi siya nagpakampante. No, number 1, ito yung mapapansin natin sa kanya, choosing the top path early on, no? So bago siya maging pro athlete sa Syracuse University, pinayuhan siya, no, ng kanyang teacher, advisor, na kumuha na lang ng easy degree, no, para madali lang siya makatapos. So kasi nga busy siya sa kanyang pagbabasketball. So para di siya mahirapan, daling kurso na lang ang kuhanin mo, yun ang in-advise sa kanya. Pero tumanggi si Dave Bing, no? Kumuha siya ng mabigat na kurso, no? Tough business classes dahil alam niyang hindi panghabang buhay, no? Yung paglalaro ng basketball. So, challenge niya, no, yung kanyang sarili. And number 2, preparing during his peak, no? Yung kumbaga panahon ng kanyang tagumpay, doon niya, no, pinaghandaan yung kanyang future. Kahit nung sikat na siya, no, sa NBA, patuloy siyang nag-aral. Nagbabasa siya ng nag-aaral siya, no, kapag may road trip sila, at sa mga off season nagtatrabaho rin siya, no, sa steel mill, no, at saka yung Chrysler Corporation, no, para matuto siya ng negosyo. Ayan. So ano yung result? Siyempre alam natin, no, dahil hindi siya nagpakampante, no, sa panahon na yon, si Dave Bing ay CEO ng 3 multi-million-dollar companies na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 300 katao. Ayan. Wonderful story, success story, no, na naman na pag-aralan natin. Ang key takeaways natin dito as leaders, number 1, avoid the illusion that you have arrived, no? Ang tagumpay kahapon ay hindi garantiya na tagumpay sa kinabukasan, no? Kung matagumpay ka ngayon, hindi ibig sabihin na until tomorrow o hanggang sa mga susunod na taon, yun pa rin, no, magiging matagumpay ka pa rin. So don't let one success keep you from pressing on to bigger and better things. Ayan. Number 2, prepare while you are at the peak. Ayan. Huwag mong hintayin na mawala yung lakas o pagkakataon bago ka maghanda. Continually build your skills, character, and wisdom. Ayan.
alam niyo, naaalala ko rito yung ibang mga kabataan, ano, dahil minsan, no, parang feeling natin ang dami na nating alam, ang dami na nating nagawa, ganyan, no, and we take for granted na yung patuloy, no, na pagsasaliksik, pag-aaral, lalo na sa salita ng ating Panginoon Diyos, lalo na yung mga kabataan, no, na lumaki sa kumbaga ay bata pa lang sila, no, nasa church na sila, naglilingkod na sila, minsan ano na sila, yung bang medyo parang proud na sila sa sarili nila na marami na akong alam, hindi na ako maloloko. And then yun yung hindi inaasahang bagay, no, biglang makikita natin na slowly, no, naging kampante hanggang sa nagkamali, no, ng mga desisyon. So dito, no, makikita natin hindi lamang doon sa mga gawain sa secular o sa school o sa trabaho, no, lalo tigit sa ating pananampalataya, dapat hindi tayo maging kampante. Dapat palagi tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos, lagi tayong nagbabasa ng kanyang mga salita, lagi tayong nag-aaral. Ako nga kahit paulit-ulit, no, itong devotional book na binabasa ko, laging meron pa rin akong natututunan. Kasi nag-iiba ako ng ng estado sa buhay. Kumbaga, yung dati ako ay kabataan, no? Nung binili ko to, dalaga pa ako nung binili ko yung devotional book na to. So, nung binabasa ko siya, nakaka-relate ako dun sa panahon na ako ay nagtatrabaho, dalaga. Pero ngayon na ako ay magulang na, no? Ako ay nanay na, work from home, ayan. At iba na-apply ko pa rin siya, pero on a different naman, no, different level naman, no. So napapaalalahanan pa rin ako, no, na wag akong maging kampante kahit kabisado ko na lahat ng bagay na ginagawa ko, no. Katulad na lang dun sa pagkilos ko rito sa bahay, no. Dahil sanay na ako na kumilos sa bahay, hindi ko napansin, nadulas ako. Diba? Hindi ko napansin na, kasi nga, kilos lang ako ng kilos, no? Bagay na sanay ka na. Hindi mo na mamalayan, no? Saglit lang o isang kilos mo lang, nadulas ka na. O, diba? Nagkamali ka na. Ganon din, no? Sa ating buhay, sa ating buhay Kristiyano. Minsan, kampante na tayo dahil lagi naman ako nagsisimba, lagi ako nagpa-pray, no? Pero dapat lagi nating ipanalangin sa Panginoong Diyos, no, yung ating mga ginagawa, yung ating mga desisyon, no. Lord, i-guide mo ko ngayon, kasi ang kaaway, no, ay naghihintay, no, umuungal nga na parang leon, no, naghihintay ng malalaban niya. So ganun ang kaaway, naghihintay siya na magkamali tayo. So kailangan andoon sa atin, no, yung pagiging mapagmatsyag o mapagbantay, no? So prepare while you are at the peak. Huwag mong hintayin, no, na mawala yung lakas mo o yung pagkakataon bago ka maghanda. Continually build your skill, character, and wisdom. And last, no, constantly set new goals. To avoid laziness and stagnation, continuously aim, no, for growth. Constantly set new goals and you will attain things you never dreamed were possible. Ayan. So napakagandang paalala po, no, sa ating lahat sa araw na ito. At nawa, no, ang bawat isa, no, ay nabusog, no, yung ating kaluluwa, no, dito sa ating napag-aralan, no.
Maraming salamat no, sa ating Panginoon Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbulay-bulay, at maraming salamat din sa mga nakasama natin no, sa live na ito, sa umaga ito. A blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. And gayon din sa mga manunood pa ng replay ng live na ito. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, para kami ay mapaalalahanan, Panginoon, sa na kami ay huwag maging kampante, huwag magpaka-kampante palagi, kundi i-challenge namin palagi yung aming sarili na gawin kung ano yung tama, yung mabuti sa iyong harapan, at mag-strive kami, Panginoon, para abutin kung ano yung goal na sinet mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nagiging kampante o paunti-unti na nagiging tamad at hindi nagiging mapagmatsyag sa aming mga ginagawa, at lalo't higit sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay laging maging masipag at maging ready, Panginoon, na magpatuloy na gawin ang aming mga responsibilidad ng tama at katanggap-tanggap sa iyong paningin. At Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Again, a blessed morning po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa ating lahat. Thank you kay Ate Beth, at kay Ading Shirley, at kay Auntie Paz. Ayan. And again, see you tomorrow no, sa ating gawain ito. At later, no, wag po nating kalimutan yung ating evening devotion sa pangunguna naman ni Brother Jonel. Ayan, sa aking inaanak na si Jonel. Ayan. And again, have a blessed day. Take care. God bless.